Magandang umaga po kay Sister Soledad, kay Sister Marife, and kay Sister Esper. Wow! Karamihan sa atin mga mommies, mga sisters, umpisahan natin na maging masaya at unawain po natin ang mga ibibigay sa atin ni Father na mga maaari nating matutunan sa araw na ito. At syempre, sa mga bagong pasok, ako po si Coy Lopez. Kung narinig niyo po dun sa tambuli, ako po si Pare Coy at your service. Noong Kapanalig Day, nakakatuwa po talaga kasi yung iba po sa atin hindi pa po talaga na-experience yung mag-walk-in po mismo sa Veritas para umatin po ng Kapanalig Day. Tama po ba? Yung iba po ba hindi pa naka-attend po talaga? No? First time din po ito na magkita-kita po talaga tayo. Opo. Bali, ang Kapanalig Day po talaga natin ay ginaganap tuwing first Monday of the month. Bali, nag-a-attend din po yung mga malalayong mga Kapanalig member. Kaya yun po yung nakakamiss po. Dahil nagkaroon po tayo ng pandemya, siyempre po ang Radio Veritas at lalo na po ang committee po ng department ng Kapanalig, gumawa po kami ng paraan para at least magkita-kita pa rin po tayo. At yung mga malalayong lugar, ito na po siguro talaga yung purpose din para at least magkita-kita po tayong lahat. Yung mga hindi pa po talaga nakaka-attend. At ma-experience kung ano po ba talaga yung Kapanalig Day. Tayo mag-start po, gusto ko po munang ipakilala po pala sa inyo ang ating mga bagong kasama sa Kapanalig Department. Si Brother Rundel. Ayan, punta po tayo dito sa harapan, Brother Rundel. Good morning po sa inyo. Ako po si Runiel. Yan, siya po si Brother Runiel. Siya po ang pumalit kay Vince Pahati. Yan, sino po yung mga coordinator po ni Vince Pahati? Siya po yung pumalit kay Vince. Next po, si Ate Bia, or si Sister Bia. Wala akong mas Hello po, magandang umaga. Ako po si Bia Yumo. Ayan, dyan po si Sister Bia. Yan, good morning po. At syempre, kung may mga bago, kasama pa rin po namin yung mga mas matatagal pa po sa amin. Siguro panahon pa ata ni Marcos. Hindi pa naman po. Ayan, millennial pa po. Ito po, tawagin po natin si Brother Lloyd. Ayan. Hello! Ayan, siya po si Brother Lloyd, yung nakikita niyo po. Yan, nasa harapan ko po sila actually po. Yan, nanonood po sila. Welcome po kay Sister Berna. Magandang umaga po, Sister Berna. Morning po. Ayan, napakilala ko naman na po ang lahat. Siyempre, gusto ko lang din pong ipakilala ang aming bagong OIC or Officer in Charge sa Kapanalig Department. Siya po yung pumalit po kay Brother Ralph Ogayon. Yan po narinig po si Brother Ralph Ogayon. Tawagin na po natin si Miss Apple Estrella para magbigay po ng welcome remarks sa ating lahat. Good morning. Welcome po dito sa Virtual Kapanalig Day. Taos puso po kami nagpapasalamat ng buong Kapanalig Team na nakaisa po kayo sa aming spiritual to. Sana po mag-enjoy and mag-relax po kayo dito sa ating Kapanalig Day. Kalimutan niyo po muna yung mga problema niyo. And sana marami po kayong makuhang aral dito sa spiritual na pag-uusapan natin kasama ni Father Joel Saballa. And lalo pa po nating yung pananampalataya natin sa buong may kapal. Ayun lang po, maraming salamat po. Maraming salamat po kay Miss Apple. Ayan. Si Miss Apple po, siya po yung pumalit kay Brother Ralph Ogayon. So, mag-start na po tayo sa ating program. Pero bago po lahat, pakilala po muna natin ang speakers sa pamamagitan po ni Brother Runiel. Hello po, good morning po sa inyo. Bali, welcome na po natin si Father Joel Saballa. Si Father Joel Saballa po ay taga Immaculate Conception Parish at siya po ay 10 taon na sa pagpapari. So, ating welcome, Reverend Father Joel Saballa. Challenges of being a faith community of Kapanalig during this pandemic. Gagamitin po natin dito ang feeding of the 5,000. So imagine po ninyo, bigas na luplok,
Gasalo John, Gasalo Matthew, ay meron pong mga mahiwatig na mensahe ng ating pagbasa. Kaya hayaan po ninyong basahin ko muna yung line by line po at ipapaliwanag ko po sa inyo upang bilang mga katanali ay atin pong maintindihan ang mensahe na meron ka dyan. At meron namang mga gift na meron ka na hindi alam ng tao at wala nakakalam kundi ikaw lang. At yung age dapat meron pang natin kalimutan, meron pa tayong mga gift na hindi natin alam, hindi rin alam ng ating mga kaibigan. Sana ay tayo po ay maging bahagi ng pagtuklas ng mga gift na meron tayo. Ano pa yung mga gift na meron ka? The gift of health. Ang mga gift na ito, at iba pa, the gift of friendship, the gift of kapanalig community is a gift. Alam niyo po bang gift ito? Ang maging bahagi ng kapanalig community. Kaya that's why, do not just take for granted this community. Kaya nga ginagawa ng Radio Veritas, nagkukumustahan tayo. Nagpapaalalahanan tayo sa isa't isa. Kaya sana ay makita natin yung gift na ito. Gawa mo, presence ng anak mo, presence ng mga tao sa buhay mo, ipagpasalamat mo sa Diyos yung gift yun. Gift yun. Kaya ako kapanalig, pag may mga kaibigan ako, na nakikita ko na nagpo-post ng itim na profile pic pang namatayan, okay naman yun. Wala namang problema doon. Ano? Wala namang problema doon. Pero, alam mo, ang point lang sana yung mga sasabihin mo doon sa picture na yan we miss you, we love you. Sana nasabi mo sa kanya yun. Sana yung panahon buhay yung tao nagpaalam na ng biglaan ay ikaw ay nakapagbigay ng tamang oras sa kanya. Na-enjoy mo yung kanyang presence. Isa yun sa dapat nating nakita. Bilang mananampalataya. Ano po? Now, after that, sinabi ng Panginoon, ang ganda po nung sinabi ko sabi ng Apostoles, we have 5 loaves, the lad have 5 loaves and bread. 5 loaves of bread and 2 fish. Now the question is, are you willing to name your blessing? Are you willing to name yung mga biyaya ng Panginoon sa iyong buhay? Can you name them? Can you name your blessing? Remember po yung popular saying ngayon? Ito po yung magandang saying. Every kissing is a blessing. Maybe, pasalamatan mo ang Diyos doon. Ang nakita mo yung asawa mo, buhay pa, ay pasalamatan mo ang Diyos. Kahit minsan binubwisit ka niyan, naglalambing lang sa iyo yan. Mga kapanalig, are you willing to share your blessing? Kayo ba mga kapanalig? Nagbigay na ba kayo ng monthly blessing? Baka nakakalimot na po tayo. Oo, yan o. Nag-thumbs up po sila. So, hindi ko mabasa po yung pangalan. So, mamaya. Maganda yun eh. Are you willing to give? Are you willing to bring them to Him? Kasi alam nyo, yung maliit na blessing na meron ka, pag sinagsama-sama, dadaging sinasabi sa akin mga parishioners, bakit kayo mga kapanalig? Maliit, kahit maliit, basta malimit, maraming matutulungang maliliit. Di ba? Tandaan niyo yan. Kaya yung maliit na pledge mo, kala mo maliit lang yan, hindi. Malaki yan. Kaya pagpatuloy mo yan. Kaya sa mga nakakalimot dyan, sa mga nakakalimot dyan,
Ayan, tinatawanan na tayo. Pasalamat mo yun. Alam niyo po, ang maganda po doon sa nangyari, yung mga alagad walang-wala. Walang tiwala, walang dalang pagkain, pero yung bata, siya yung lad. Siya yung nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda. Pero ang maganda po dito, yung humawak, sino ba yung humawak ng tinapay? Si Jesus, nagkasya. Pahapyaw lang po sa politika. Hapyaw lang po tayo. Pasintabi po. Pasintabi po. Alam mo ganito, yung balik ka rin po natin ha, sa 5,000 people, nagkasya ang 5 tinapay at 2 isda. Balik ka rin po natin. Ha? 5 politiko sa 5,000 bread. Sa palagay nyo, kasya? Sa palagay ko, hindi ka kasya. Kasi depende mo sino humahawak. Di nga mga kamalali. So, sana po, ang hawak po ng biyaya ay ibigay natin sa Panginoon. Sa maliit mong kaloob sa ibang tao na kailangan, ay magagawa nilang magpahinga ng sandali kasi mag-inabot ka sa kanila. Isa yun sa pag-isipan natin mga kapanalig. Sa mumunting katahimikan, inaanyayahan ko muli kayo. Ano ang ibinubulot sa inyo ng pagbibigay ng kusa? Pagbibigay ng kusa sa mga taong higit na nangangailangan sa kanila. Tanungin natin ang ating sarili. Ano yung nag-i-impact sa iyo ng pagtulong mo? Salamat sa pag-anyaya na magbahagi. Patan po ulit si Father Joel Sabalia. Palakpakan po natin. 3 palakpak. Ayan, maraming salamat po, Father Joel. Thank you po sa pagbibigay po ng pagkakataon na mabuhay po ulit yung aming si Father Joel. Pero bago ang lahat, mag-aluputok muna tayo. Mag-roll call po tayo kasi ang participants po natin is 25. Yung iba po, hindi po nakakamera lang. Pero babanggitin ko po sila dito. Okay po? Ayan, kay Sister Soledad Luna Gatbonton, kay Maria Fer Barameda, ay pasensya na po, Tagaliti po ako eh. Ayan, kay Sister Barameda, kay Sister Maria Lourdes Tayag Lugto, kay Lilia Reyes Teves, kay Chris Pulgar, kay Joy Toralba, Personilla, Jonathan Edward Cruz, kay Isabel Abelardo Barcena, sila po sister, kay Franz de la Peña Bolivar, kay Esper Mabulay, kay Dinya Pa Santiago, Christine Gonzaga Batutay, Bernie Aison Enriquez, kay Sister Berna Dimar, Annalyn Figueroa, at kay Tita Amor Mantele. Ayan, palakpakan niyo naman po ang bawat isa. Okay na po. Okay po. Ayan. Maraming salamat po sa pagbibigay po ng pagkakataon na makasama po natin ang bawat isa sa araw na ito. At syempre, kaisa po ng Kapanalig Department at ang aming OIC po na si Miss Apple ay nagpapasalamat din po sa inyo dahil kami po ay inyong pinagbigyan. Gaya nga po ng sabi ni Father kanina na meron ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang gagawin, pero mas pinili natin na umatay ng kapanalig kahit medyo kakaiba ito or virtual. Kumbaga, binigyan niyo pa rin po kami ng pagkakataon na makasama po namin kayo. At syempre, wag niyo po kalimutan i-update lahat ng address niyo sa amin. After po ng ating session, i-chat niyo po ang katotohanan. Ilagay niyo po doon ang inyong full name at ang inyong updated address. Okay po ba? And kasama na rin po dito ang mobile address para at least ma-monitor din po ng bawat isa sa amin mga coordinator po ang inyong mobile number para mabigyan din po namin kayo ng mga gabay sa Biblia, text messages. Okay po? Sister, maraming salamat po sa pagbibigay po ng pagkakataon at sana po ma-invite nyo rin po ang ibang mga kapanalig member po natin. Halimbawa, meron po kayong mga kamag-anak, pwede niyo po silang isali po sa ating kapanalig community.
At syempre po, ang Radio Veritas Foundation po ay nagkaroon po ng campaign na si San Roque po sa mga hindi pa po nakakapag-avail. Ito po ay malaking tulong para sa atin dahil po sa pandemyang pinagdaraanan natin ngayon. Meron po ito po yung San Roque statue at meron din po tayong San Roque medallion. Ito po siya. Sa mga magpi-pledge po or magbibigay po ng pledge of support, sa mga nagbigay na rin po, maraming salamat sa pledge po na 1,200. Ito po ay malaking tulong na po sa foundation po ng Radio Veritas. Kaya po, kayo po ay nagpapasalamat din po sa mga nakapag-avail na ng San Roque image or statue at ng San Roque medallion. Sino pa po yung hindi pa po nakapag-avail ng San Roque? Yes po, ang lahat po ng San Roque. Hello. Yes po, ang San Roque statue po natin ay pinabless na po natin at ang medallion ay pinabless na rin po para at least hindi na po tayo mahihirapan magpunta po ng parokya. Sa mga hindi pa po nakakapag-avail, sana po makapag-avail po kayo. Tulungan niyo po kami na masuportahan po ang foundation po. Pwede niyo pong isama rin po kung meron po kayong mga kakilala, pwede niyo pong isama sa Kapanalig Community. Kay Sister Dinya, welcome po kay Sister Dinya, kay Nanay Zeni, kay Tita Maria Fe, Berna, kay Sister Soledad, Sister Esper, Sister Franz, at sino pa yung iba? Sister Tita Amor, kay Sister Annalyn Berna, kay Bernie, kay Sister Dinya, ayan, kay Tita Esper. Ayan, maraming salamat po sa pagbibigay po ng pagkakataon na magsama-sama po tayo. Ayan, at palakpakan niyo po ang inyong mga sarili, mga sister. Ayan, tawagin ko po yung mga kasama ko po rito. Marami po talaga kami. Ito po. Ayan, ito po kami lahat at medyo naninibago sa ating new normal. Ayan, maraming salamat po. Kami po ay magpapaalam na at maraming salamat po sa inyong mga kapanalig sa pagbibigay po ng pagkakataon. Makita-kita po tayo ulit sa susunod po na Kapanalig Day.